Isang magandang araw sa inyong lahat at welcome po dito sa aking channel at Ronski TV. Muli ko pong ihahatid sa inyo ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Tukso sa Buhay ni Victor. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan, lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Narito na at nagbabalik ang kwento na pinamagatang Ang Tukso sa Buhay ni Victor. Nang mga oras na yon ay hindi na nga nakapagpigil pa itong si Henry at ginawa ang pagpapaligaya nito kay Victor. Halos pareho nilang ini-enjoy ang mga sandaling nasa loob lamang silang dalawa sa sauna. At kahit sobrang pinagpapawisan ay hindi naman nila ito alintana dahil sa kanilang ginagawa. Hindi naman nakapagpigil itong si Victor sa mga oras na yon at gumanti na rin ito sa pagpapaligaya sa amo nitong si Henry hanggang sa tuluyan na nga nilang naibigay ang kaligayahan sa isa't isa. Pawang malalakas na mga ungol ang kanilang binibitawan sa mga sandaling iyon at napapabigkas na lamang si Henry sa pangalan ni Victor habang si Victor naman ay gigil na gigil sa kanyang among si Henry at ibinibigay nito ang kakaibang kasiyahan sa kanyang amo na siya namang ikinababaliw nito sa mga sandaling iyon hanggang sa lumipas ang ilang minuto at tuluyan na nga nilang naipalabas ang kanilang mga init sa isa't isa. At dahil nasa loob nga sila ng sauna, kaya sobra ang kanilang pagpapawis nang sila ay lumabas dito at parehong nakaramdam ng pagkapagod. Kaya bumalik silang dalawa sa swimming pool at ipinagpatuloy ang pagligo. Lumipas ang ilang oras at mag-aalas 5 na nga ng hapon. Kaya nagdesisyon itong si Henry na lalabas upang kumain kasama nito si Victor. At dahil sa gusto nitong maayos ang itsura ni Victor, kaya binigyan niya ito ng damit na masusuot sa kanilang paglabas papunta sa isang mamahaling restaurant. Ilang sandali pa at umalis na nga silang dalawa hanggang sa makarating na nga sila at pumasok sa loob at umupo. Maya-maya pa ay umorder na nga si Henry ng kanyang pagkain habang si Victor naman ay nakaupo lamang at nagbabantay sa kanya. Subalit napansin naman siya ni Henry kaya sinabihan nito si Victor ng "Oh, Victor, bakit di ka pa umorder ng pagkain mo? Huwag mong sabihin hanggang dito binabantayan mo pa rin ako. Nako, try mo kayang mag-relax, okay? Andito tayo para kumain. Masyado kang seryoso dyan . Pasensya na po kayo, sir. Gusto ko lang po na palagi kayong safe kaya ginagawa ko po ng maayos yung trabaho ko. Nakakahiya naman po sa inyo." "Well, salamat. Kung ganun, tsaka humahanga ako sa mga katulad mo. Maayos pagdating sa trabaho kaya umorder ka kung anong gusto mo, okay? Ako bahala. Gusto ko, busog ka palagi. Mahirap na kapag gutom . "Nako, salamat po sir. Sobrang bait niyo po sa akin. Pero nakakahiya pong kumain dito, parang lahat yata puro mayayaman sir. At sobrang mahal po ng pagkain."
Huwag kang mag-alala, Victor. Sagot naman kita, basta umorder ka lang. Umorder na nga sila ng pagkain at medyo hindi naman mapakali itong si Victor dahil sa hindi siya nasanay pumasok at kumain sa mamahaling restaurant. Maya-maya pa at habang naghihintay sa kanilang pagkain ay nagpatuloy naman sila sa pag-uusap. Subalit sa hindi inaasahan ay bigla namang dumating si Justin kasama ang isang lalaki at pumasok din silang dalawa sa loob ng restaurant. Hindi na malaya ni Victor ang pagpasok ni Justin sa mga oras na yon na busy sa pagkikipag-usap kay Henry at labis ang pagkabigla nito nang biglang may tinawag si Henry na isang lalaki na nasa kanyang likuran lamang na nakaupo at doon ay napalingon nga siya at maya-maya pa ay nakita nito si Justin kaya nagulat ito sa mga sandaling iyon. Samantala, hindi rin nakakibo itong si Justin nang makita nito si Victor na nakatitig sa kanya. Bagkus ay lumapit na lamang ito kay Henry at kanyang binati at kinausap. Samantala, hindi naman makapaniwala itong si Victor dahil ibang pangalan nga ang kanyang narinig na tinawag ni Henry kay Justin at doon ay narinig nito ang pangalang Clark sa kanya. Ilang sandali pa at ipinakilala ni Henry si Victor at sinabi nitong, "Hey Clark, it's nice to see you. Well, I want you to meet my boyfriend. His name is Victor. By the way, sino naman yung kasama mo, Clark?" Samantala, nagulat naman si Victor nang ipinakilala siya ni Henry kay Justin bilang kanyang boyfriend. At hindi nga ito nakakibo, bagkus ay napangiti na lamang ito sa kanyang narinig. Bagamat halata sa kanyang mga mata ang pagkagulat sa mga sandaling iyon, ay hindi naman niya ito ipinapahalata sa kanilang dalawa at inisip na lamang na trabaho lang ang lahat. Subalit, hindi lamang si Victor ang nagulat sa kanyang nakita dahil ng mga oras na yon ay hindi rin naman mapakali itong si Justin, lalo pa at nalaman na ni Victor ang tunay nitong pangalan na siya nga si Clark. Kaya upang hindi rin siya mahalata ay dali-dali itong sumagot at nagsalita, sabay sabing, "Oh, ang gwapo naman pala ng bago mong boyfriend, Henry. Matangkad, magandang pangangatawan. Well, anyway, meet also my boyfriend. His name is John." "Hello! Nice to meet you, John. Finally, meron na rin tayong mga boyfriend. Right, Clark? And we're not single now." "True. And I'm happy to meet you guys." "Oh, Victor, bakit parang natutulala ka dyan? Huwag kang mag-alala. Mabait naman itong si Clark eh." Of course. Well, sorry. Nice to meet you, Victor." "Magandang gabi po sa inyo, Sir Clark." "Okay, would you want to join us here in our table para at least makapag-usap naman tayo ng maayos, Clark?" Sure. Why not? Para naman makapag-banding din naman tayo, right?" Nang mga oras na yun ay parehong nagulat nga si Justin at Victor at wala namang kaalam-alam itong si Henry na si Clark pala
ang nakilala ni Victor bilang isang Justin at hindi na nga ito nakakibo, bagkus ay nanahimik na lamang itong si Victor habang pinagmamasdan itong si Justin na kinakausap si Henry sa mga oras na yon. Lumipas ang ilang oras at natapos na nga sila sa kanilang pagkain at doon ay sobrang nabusog nga sila at naging maayos naman ang kanilang dinner hanggang sa nagpaalam na sila Henry at Victor kay Clark. Maya-maya pa at umalis na nga silang dalawa. Subalit habang papaalis si Victor ay pasimple naman itong tumitingin kay Justin na hindi namamalayan ni Henry habang naglalakad ito papalabas ng restaurant. At ganoon rin naman si Justin na hindi mapigilan ang pagtitig nito kay Victor na papalayo sa kanila. Ilang sandali pa at sumakay na sila Victor at Henry sa kanilang sasakyan at umalis pauwi ng bahay ni Henry hanggang sa makarating na nga sila sa bahay nito at doon ay nag-usap muli si Henry at Victor at inamin ni Henry kay Victor ang totoong namamagitan sa kanila ni Clark sabay sabing, Victor, may sasabihin talaga ako sa iyo. Tungkol ito sa narinig mo kanina. Alam ko na nabigla ka siguro kasi sinabi ko kay Clark na boyfriend kita. Actually, ang totoo niyan, ex ko si Clark. At matagal din kami. Almost 5 years bago naghiwalay. 3 years ago. And to be honest, hindi ko talaga inaasahan na magkikita kami doon kanina. I was surprised lalo na at may kasama siyang ibang lalaki. So, naisip ko na ipakilala ka din bilang boyfriend ko. And I hope okay lang sa'yo. Nagulat talaga ako, sir, sa sinabi niyo. At nauunawaan ko naman kayo. Wala naman yung problema sa akin pero bakit po ba kayo naghiwalay? It was a long story, Victor. And to make it short, bigla na lang nagbago sa akin si Clark. Hindi ko alam kung bakit pero sinabi niyang hindi na siya masaya sa akin. Inaamin ko na mahal ko siya noon. Pero unti-unting nawawala ang pagmamahal ko sa kanya ngayon. Hindi ko alam kung bakit pinili niya akong iwan. Siguro dahil matanda na ako at hindi ko na siguro na ibibigay ang kaligayahan na gusto niya. Sir, mabait at maasikaso naman po kayo at parang hindi naman po kayo mahirap na mahalin. Talaga ba, Victor? Salamat ha. Hindi nga ako nagkamali na ikaw ang kinuha ko pero sana huwag mo akong iwan, okay? Opo sir. Promise ko po yan sa inyo. Niyakap nga ng mahigpit ni Victor itong si Henry at napayakap din naman si Henry kay Victor ng mahigpit sa mga sandaling iyon. Maya-maya pa at nagpaalam na si Victor na uuwi na ito ng bahay. Subalit, pinigilan naman ito ni Henry at sinabing wag na muna siyang umuwi at manatili na lamang muna ito sa kanyang bahay ng gabing iyon dahil nalulungkot nga itong si Henry. At dito'y muling nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Ang Tukso sa Buhay ni Victor. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Muli, ako po ang inyong Kuya Rons at maraming salamat po.